Mas magaling ba ako or ang asawa mo? Siyempre ikaw, mahal. Isang babaeng mukhang payatot lang yon na puro luto sa bahay. Eh, kailan mo siya kakasuhan ng diborsyo para pakasalan mo ako? Bukas. Bukas na ang kasal. Kasabay ng victory party ko bilang pinakamayaman sa lungsod. Nakahanda na ang mga imbitasyon. Ang lahat ng narating ko ngayon, salamat sa iyo dahil ikaw ang nagpakilala sa amin. Pinakamayaman sa buong bansa. Kasama na ang 3 regalong ibibigay niya sa akin bukas, para sa iyo lahat yan. Lahat ng ito, dahil lahat sa iyo. Hahaha, husband, ang bait-bait mo talaga. Huwag kayong gagalaw aresto sa prostitusyon. Dad, salamat sa 7 taon sa pag-angat kay Ayon mula sa isang ordinaryong grupo para maging pinakamayaman sa lungsod. Tinulungan ko siya, hindi ba para sa aking bunso? Siyempre, ang paborito kong anak ay dapat sa pinakamagaling. Dad, sa celebration banquet ni Ayon bukas, bukod sa 3 malaking regalong inihanda ko, gusto ko siyang sabihan na ang pamilya natin ang tunay na pinakamayaman sa bansa. 7 taon na kaming kasal, ayoko nang magtago pa sa kanya. Sige. Ikaw ang bahala. Salamat, Dad. Hello? May nangyari sa asawa mo. Pumunta ka kaagad sa presinto. Ano, pupuntahan ko kaagad. Dad, mauna na ako. Mom, bakit ka nandito? May nangyari raw sa dad mo, sabi ng sheriff. Sabi nila may nangyari rin kayo yun. Pasok tayo at tingnan. Excuse me, nasaan ang asawa ko? Kami ng pamilya ni Naguyon at Guhay. O, anong nangyari sa kanila? Wala naman. Nahuli lang sila sa akto sa prostitusyon. Ano? Ng babae. Tama, inaaresto ang asawa mo sa interrogation room. Ilalabas siya ng kasamahan ko. Kumusta ang asawa ko? Nagkakamali lang kayo tungkol sa asawa mo. Hindi siya humingi ng serbisyo mula sa prostituta. Ano nga ba ang nangyari sa kanya? Nakipagtalik siya sa ibang babae. Dapat ay pangangalo niya. Siya ay nangangalunya. Ang lakas ng loob niyang magtaksil sa akin. Nasaan siya ngayon? Nagsusulat ng salaysay sa kwarto. Sasamahan kita doon. Malapit na kaming ikasal. Ito ang aking nobya. Nagkakamali ka, okay? Pero sa sistema nakalagay na ikaw ay may asawa na. Hindi ba pwedeng palitan yon pagkatapos ikasal? Ang pangit at nakakainip na babaeng yon. Wala kang pakialam kung papalitan ko siya. Wala akong pakialam. Hindi ko talaga inaasahan. Sa lahat ng mga taong ito, buong puso at tapat akong naglingkod sa iyo. Niloko mo pala ako. Ang bilis naman dumating. Ano kung ako ay magkaroon ng kalaguyo? Dahil pinilit mo ako kaya ako nagtaksil. May kabit ka sa babaeng ito na mapang-akit. Nahuli kayo sa kama ng sheriff. Ngayon, ang lakas ng loob mong sabihing pinilit kitang magloko, kaya tanungin kita paano kita pinilit. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Magaspang ang balat, makapal ang baywang. Matanda na at pangit, nasusuka na ako sa kakatingin. Tingnan mo naman si Anlay. Maputi, maganda, at mahaba ang mga binti. Ako, isang lalaki, nagpapakahirap sa trabaho sa labas. Wala ba akong karapatang kumain ng masarap at mag-enjoy? Guyon, kung may konting konsensya ka man lang, hindi mo sasabihin yan. Hindi ba ako maganda noon para malunasan ang bone marrow disease mo? 7 taon akong nagpa-transfuse ng dugo sa'yo ng regular. Inalagaan ang pang-araw-araw mong buhay. Kaya naging ganito ang itsura ko ngayon. Ano naman, ayos na ako ngayon. Hindi na kailangan. Kaya wala kang utang na loob. Huwag mong kalimutan. Nakaluhod ka noon na nagmamakaawa sa akin para iligtas ang buhay mo.
Tama na, unang-una ka sa mga bagay na yan na parang luma ng usapan. Ano ba ang gusto mo? Sasabihin ko sa'yo. Kahit ano pa ang sabihin mo. Hindi nito mababago ang katotohanang hindi ka nakarapat-dapat para sa akin. Gago ka. Ikaw si Lee Man-shu, 'di ba? Gusto mong sabihin ko, hindi mo kayang panatilihin ang isang lalaki sa sarili mo. Pero ang manakit ng tao, nakakahiya talaga para sa ating mga babae. Ano ka ba? Nagmamataas ka pa kahit nakabit ka lang. Limanshu, ang lakas ng loob mong saktan ang asawa ko. Mukhang gusto mo ng gulo. Guyon, anong ginagawa mo? Nanay, tinulungan mo pa ang iba para itulak ako. Narealize mo na ba? Anak mo ako. Wala akong anak na katulad mo. Para sa babaeng ito, ang lakas ng loob mong saktan ng asawa mo, huwag mong susubukang hawakan si Manman ngayon. Huwag mo na akong tawaging nanay. Kung ayaw mong aminin, huwag. Isang babaeng mukhang payatot na luto lang ang alam. Wala kang karapatang maging ina ng anak ko. Matanda ka na, nagbayad para sa sex tapos natulak sa presinto. May mukha ka pang sabihing hindi ako karapat-dapat. Sa kama ngayon, bakit hindi ka na lang nagpahinga ng tuluyan? Fang Shuhua, isa kang babaeng mukhang payatot. Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. Diborsyo, hiwalayan mo ako ngayon din. Gusto mo pero hindi mo makuha. Sige, maghihiwalay tayo bukas. At ako rin gusto na kitang hiwalayan. Kung maghihiwalay tayo, hindi ikaw ang hihiwalay sa akin. Ako ang gusto kang hiwalayan. Ang yabang mo. Bukas ang kasal ko kay Leyley. At ang araw na magiging pinakamayaman ako sa lungsod. Ang pinakamayaman sa bansa ay dadalo para batiin ako. Der ka bang pumunta? Bakit hindi? Hintayin mo lang ako sa party bukas. Tiyak na personal akong dadalo. Sasampalin kita hanggang mamaga ang mukha mo. Sige, gusto kong makita kung ikaw ang hihiwalay sa akin o ako ang hihiwalay sa iyo. Tatay Leyley, alis na tayo. Manman, alam kong galit na galit ka, pero kitang-kita namang iniinsulto ka ni Guyon. Huwag kang mag-alala, mananatili ka lang sa bahay bukas. Ako ang maghihiganti para sa'yo. Hindi, nanay. Alam ko. Hello. Tatay. Aayusin ko ito sa handaan ni Guyon bukas. Hiwalayan siya. Anak, bakit naman? Kasi may kabit siya. Ano? Kalokohan yan. Kukunin ko na ang 3 regalong inihanda mo. At ang buong industriya, ipagbabawal ang mag-asawang ito sa publiko. Tatay, huwag kang mag-alala. Ipapadala pa rin ang 3 regalong yon, pero hindi yung orihinal na 3 regalo. Libing niya yon. Sige, ikaw ang masusunod. Kahit ano ang gusto mo, sinusuportahan ka ng tatay mo. Guyon, ayaw mo bang sa party bukas ay umabot sa rurok ng buhay mo? Kaya sa sarili kong kamay, ipapadala kita sa impyerno. Bukas pupunta ako sa handaan ni Guyon. Hiwalayan siya. Isasama ko ang mga malalaking tao na tinulungan ko dati. Gusto kong sampalin sila sa harap ng publiko. Nanay, ano ang ibig mong sabihin? Manman, ang nanay mo pala ay ang Ghost Hand Miracle Doctor. Nanay, totoo ba yan? Totoo yan. Sa totoo lang, nitong mga nakaraang taon, itinago ko ang tunay kong pagkatao. Sinamantala ang mga tinulungan ko para suportahan ang mag-ama nilang yon. Pero ngayon, ang lakas ng loob ni Guyon na apihin ka. Isasama ko ang mga malalaking tao bukas. Pupunta sa handaan para ipaghiganti ka. Hindi ko inasahang ganito pala kalakas ang biyenan ko. Kaya pala, napakahina ng biyenan kong lalaki. Nakapagsimula pa rin mula sa wala. Gawin ang pamilyang Gu na grupo Gu. Sige, bukas sabay nating haharapin ang lalaking itong manloloko. Magbabayad siya. Sige. Guyuan, hayop ka. Magkita na lang tayo bukas sa handaan. Yun, binabati kita. Naging pinakamayaman ka sa lungsod sa murang edad. Napupuri mo ako, kahit na may kasanayan naman ako. Pero talagang hindi ko magagawa ito nang walang suporta ng asawa ko sa akin. Si Miss Anne ay talagang isang mahusay na katulong.
Hindi tulad ng matandang babaeng naninilaw ang mukha sa limansyu, walang silbi kundi humingi ng pera. Iyon ay, Salamat kay Leyley, kaya kahit ang pinakamayaman sa bansa ay dumating para bigyan ako ng 3 magagandang regalo. Sinong nagsabing gusto ka bigyan ng 3 magagandang regalo ng pinakamayaman? Wow, ang ganda. Lee Manchu, anong dapat gawin ng pinakamayaman? Ikaw, matandang bruha, nangangahas ka pang sumatsyat. Gusto mo bang mamatay? Ikaw ang gustong mamatay. Umaasa ka lang sa pagbibigay ng regalo ng pinakamayaman, nangangahas kang magmayabang dito. Kung bawiin ng pinakamayaman ang kanyang magandang regalo, mabubuwag ka agad. Wala yan. Pero susuportahan ako ng pinakamayaman. At ikaw, babaeng naninilaw ang muka, mainggit at maiinggit ka lang. Inggit. Anong inggit ko sa'yo? Baka naman pagkatapos mainggit sa'yo dahil nakuha mo ang mamahaling regalo ng mayaman, mabubuhay ka sa kalsada? Utot. Basta nandyan si Anlay, hindi kailanman tatanggapin ang 3 magagandang regalo. Ganun ba? Pero bakit pakiramdam ko? Ang iyong 3 mapagbigay na regalo ay bawiin na sa lalong madaling panahon. Ano ang sinabi mo? Bawiin. Ano ka ba? Ikaw babaeng mukhang dilaw. Kung sabihin mong bawiin, bawiin. Oo, sinabi kong bawiin kaya bawiin at naibalik ito sa loob ng 10 minuto. Haha. Hoy, naiintindihan mo ba? Ang ibig niyang sabihin ay kaya niyang magdesisyon para sa pinakamayaman. Limanshu, malinaw na narinig mo ako. Lahat ng bisita sa harapan ay sumasaksi para sa akin. Ikaw, isang babaeng mukhang dilaw lang na kayang maglaba at magluto. Wala kang kinita ni isang kusing sa lahat ng mga taong ito. Patay na at walang hiya, kumakain at umiinom ng libre sa pamilya namin, Gu. Kung wala ako, matagal ka nang nasa kalsada. Sa isang tulad mo, may masasabi ka pang kayang magdesisyon para sa pinakamayaman. Kung kaya ko bang magdesisyon para sa pinakamayaman, hindi pa sigurado. Pero kanina mo sinabi, kung wala ka, magpapalimos na lang ako. Bawat kusing na ginagastos ko ay galing sa sarili kong dote. Hindi ka maganda ang pangangatawan noon. Para alagaan ka. Maulan man o maaraw, ako ang maghahatid ng 3 pagkain sa isang araw sa'yo. Upang matiyak na hindi makakasagabal sa pang-araw-araw mong buhay ang iyong sakit, mas gugustuhin ko pang maging donor ng dugo mo. Ganito ako nabuhay sa loob ng 7 taon, tiniis ko ang 7 taon ng hirap para sa'yo. Pero ngayon sasabihin mong kung wala ka, magpapalimos na lang ako. Sasabihin ko sa'yo, kung wala ako, patay ka na. Ikaw, Oh, Ate Lee, hindi ba't kusang loob mong ginawa ang lahat ng ito? Paano mo pa tayo ididiktahan ng moral ayon? Ikaw mismo ang mababa. Bakit mo pa ipinapasa ang sisi sa iba? Oo. Ang sinabi mo ay talagang may katuturan. Yun ang sinasabi ko. Ikaw, Lee Manchu, ang lakas ng loob mong saktan ako. Saktan ka, hindi. Malinaw namang ang mukha mo ang tumama sa kamay ko. Bakit mo pa sinisisi ang mga kamay ko? Ikaw ay asawa, tingnan mo siya, inaapi niya ako upang ipaghiganti ako. sige, munting irog asawa, halika't tulungan kita. Kayong dalawa ay tunay na magkadikit magpakailanman. Limanshu, naghahanap ka ng kamatayan. Mangahas kang hawakan ang manugang kong babae. Nagtanong ka ba sa akin? Nanay, ito ay tungkol sa akin at kay Limanshu, huwag kang makialam. Si Manman ay aking manugang. Bakit ko siya pababayaan? Ngayon narito ako upang suportahan siya. Nanay, ako ang anak na dinala mo sa iyong sinapupunan ng 10 buwan. Paano ka makakatulong sa isang dayuhan? Isang taong walang utang na loob na tulad mo, hindi ka karapat-dapat maging anak ko. Kaya, hindi mahalaga ang sasabihin ko, di ba? Ngayon, makakatulong pa rin kung luluhod ka at magmamano kay Manman. Well, dahil napaka-obsessive mo, huwag mong sisihin ako kung babaliktad ako at hindi kikilala ng tao. Sasabunutan kita at si Lin Manchu. Kung may kakayahan ka, subukan mo. Okay? Huwag kang magsisisi. Tatay, hindi mo ba sinasabing ididiborsyo mo siya ngayon? Tama. Ididiborsyo ko siya ngayon. Sa totoo lang, nais ko ring himukin ng iyong ama na bigyan ka ng ilang pagkakataon pero hindi mo pinahahalagahan ito. Nakikita mo? Ito ay upang paalisin ka ng walang dala kasunduan sa diborsyo. Pumirma ka ngayon. Pagkatapos umalis ka. Bakit kailangang paalisin si nanay nang walang dala? Ikaw ang may kasalanan. Ano bang basehan mo? Manman,
Ayos lang, ako na ang bahala. Sabi mo gusto mo akong iwan, paalisin ako ng walang kahit ano. Oo, nagpunta lang ako sa pokpok. Kasalanan niya ng lahat ng lalaki, hoy ikaw. Di mo inisip ang sarili mo. Imbes, dito ka nagwawala parang bruha. Ano na ang nangyari sa paghihiwalay natin? Ako ang may katwiran. Tama ka ngayon, isa kang hamak na tao na pumupunta sa mga pokpok. Sino ang nagbigay sa'yo ng mukha mo? Pang Shuhua, anong lakas ng loob mo para gawin to sa akin? Anong kinakatakutan ko? Sasabihin ko sa'yo, maghihiwalay tayo. Pero di mo ako hiniwalayan, pero ako ang humiwalay sa'yo. Iwanan ng asawa. Karapat dapat ka rin, Isang babaeng dilaw ang mukha na masyado ng matanda para mag-apply bilang tagalinis. Karapat dapat kang magsalita ng ganyang kalalaki. Hahaha. Kung ganun, tingnan natin kung karapat dapat. Tuloy ka. Marunong din pala siyang tumawag ng tao. Hahaha, ano, ipapatawag mo ba ang tanging pamimili mo? Matandang baby na nagluluto, tawagin mo silang lahat at babatuhin ako ng rolling pin at spatula. Hahaha. Tay, huwag mong sabihin yan. Kahit na matanda na siyang ina, pero baka may kilala talaga siyang mga malalaking tao. Aray. Baka naman nasa panaginip lang niya yung malaking tao. Haha. Nangangarap ka ba? Malalaman mo mamaya. Aray, natatakot na ako. Hoy, nakita mo ba? Muntik na kaming masampal ng nanay ko. Sino yun? Masasampal sa mukha ng ating tagapagligtas? Sino ba yan para sampalin sa mukha ng ating tagapagtaguyod? Sino ito? Hindi ko alam, tingnan mo ang kanyang tikas. Baka hindi madaling asarin yan. Ate Fang, narito na kami. Kayong tatlo pala ang mga dakilang tao na tinutukoy ng aking ina. Sige, pakinggan ko. Isa siyang matandang ina. Anong mga kahangahangang tao pa ang maaari niyang makilala? Matandang katulong. Yan ang tawag mo sa iyong ina? Ang tawagin siyang katulong ay sobrang pagpupuri na yan para sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, matagal nang sumikat ang aming Guwas Group. Tang, hintayin mong malaman mo kung sino talaga siya. Baka wala ka pang karapatang lumuhod at magmakaawa. Pagsisisi? Haha, siya lang. Isang yaya na hindi pa abutin ng 500 piso. Kung ganun kagaling siya, kailangan pa ba niya kayong umalalay sa kanya? Dahil sa pakikitungo sa mga langgam na tulad mo, hindi na niya kailangang gawin ito ng sarili niya. Ako ang taong parang langgam. Dilat ang mga mata mong parang aso at tingnang mabuti. Ako ang presidente ng Goose Group, ang bagong pinakamayaman sa Nancheng. Sino ka ba? Ang lakas ng loob mong magpanggap sa harap ko. Yamang tinanong mo, makinig kang mabuti. Ako, ang namamahala sa lahat ng puwersa ng ilalim ng lupa sa timog ng lungsod. Si Chen Zhen, ang madilim na emperador ng ilalim ng lupa. Ano, siya si Chen Zhen. Makinig ka, batang lalaki. Ako ang namamahala sa 36 na internasyonal na ruta, parehong puti at itim na puwersa. Lahat ng nakakakita sa akin ay igagalang akong tawaging Panginoong Hai, ang Dragon King ng dagat. Master Hai, siya si Master Hai. Ang mga bata sa mundo ng pananalapi, gusto akong tawaging hari ng impyernong si Shu. Dahil ang mga kumpanyang tinatarget ko ay hindi na makakakita ng araw kinabukasan. Haring Shuyama, hindi ko inaasahan na ang mga malalaking tao na ito ay paborito ng nanay ko. Mukhang hindi muna ako mag-aalala para sa nanay ko. Dragon King ng dagat. Madilim na emperador ng ilalim ng lupa, hari ng impyernong si Shu. Kahit sinong tatlo sa kanila ang tumapak, sila ang mga malalaking taong kayang magpayanig sa buong Nancheng. 3 boss ang sabay-sabay na lumitaw. Magkakagulo na sa South City nito. Imposible. Ang nanay ko ay isang kasambahay lamang. Paano niya makikilala ang mga kilalang taong ito? Oh. Naiintindihan ko na, kayong tatlo ay mga peke. Oo, peke nga siguro. Oo, peke nga siguro. Pang Shuhua, isang matandang babaeng naninilaw ang mukha na marunong lang maglaba at magluto. Paano mo makikilala ang mga malalaking tao? Tama, sabi nga nila kapareho ang nagkakasama. Hindi niya makikilala ang isang importante.
Sister Fang, gusto mo bang turuan mo ng leksyon? Manman, ano sa tingin mo? Basta hindi sila mamamatay. Turuan mo sila ng leksyon ng grabe hanggat maaari. Sige. Turuan lang ng leksyon, huwag kang magpahinay-hinay. Okay. May tiwala ka ba sa kumpanya mo? Sabi ko sa'yo. Kahit bumagsak ang langit sa Nancheng, ang Goose Group hindi kailanman babagsak. E di sabihin ko, bumagsak ng kalahati ang stock market mo ngayon. Ikaw lang, matanda ka na't kalahati ng katawan mo ay nasa libingan na. E di ngayon. Ang matandang ito ang magpapamulat sa'yo. Sa loob ng 2 minuto. Gusto kong kunin mo ang mga shares ng Goose Group. Opo. Matanda. Parang nagpapalabas ka talaga. Okay. Pero curious ako. Yang mga artista mo lang, yung tawag na ginawa mo kanina. Sinusweldohan ba kayo ni Mama? Oops. Gago, kaya pala gusto ni Sister Fang at ng dating asawa mong linisin ka namin. Linisin ako. Lee Man-shu. Seryoso ka ba? Kung seryoso man o hindi, malalaman mo mamaya. Ano pang hinihintay mo? Kumilos na kayo. Kung hindi mababayaran ng nanay ko ang palabas nyo, ako ang magbabayad. Hahaha, hoy, sige na. Susundin ko ang gusto mo. Tawagan agad ang Nancheng sino ang may lakas ng loob na makipagkontrata sa pamilyang Gu. Gusto kong ang kanilang kargamento at mga tao ay pumalaot sa dagat at lahat ay pakainin sa mga pating. Pakainin sa mga pating. Oh. Bata, nababaliw lang ako sa'yo. Kailangan kong isara ang pabrika mo ngayon. Tumigil ka. Kung hindi ka titigil, puputulin kita pakainin lahat sa aso. Bata, hintayin mo ako. Sa loob ng 2 minuto. Dapat isara ang lahat ng pabrika ng Gu sa anumang paraan. Hoy, sabi ko. May lakas ka pang umarte sa galing mong umarte. Short selling. Kumuha ng order. Ang pinakakatawa-tawa ay yung pagsasara sa loob ng 2 minuto kahit ako mismo ang mag-utos kalahating oras bago matapos ang pagsasara. Ang katawa-tawa ay ikaw. Hindi alam na papalapit na ang kamatayan. Nasa huling handungan na ako. Alam mo ano ang pinagsisisihan ko ngayon? Hindi kita hiniwalayan ng mas maaga. Kung hindi, matagal na sana akong nasa tuktok, tinitingnan kayong mga langgam. Sa kasamaang palad, malapit nang magiba ang tuktok mo. Lee Man-shu, gusto mo na namang mamatay? Hindi ka naniniwala sa akin? Makinig ka. Wala akong pakikinggan. Hoy, Masama ang balita, Ginunggo, kanina lang nawala ang 60% ng assets ng kumpanya natin sa stock market. ano? Magpadala ka agad ng espesyal na tao para imbestigahan. Opo. Ginoong Gu, masama ang balita, ang 19 na grupo na dating nakikipagtulungan sa atin, bigla na lang silang lahat sumira ng kontrata sa atin. Nababaliw na ba sila? Magpadala ka agad ng tao para asikasuhin ito. Opo. Ano na naman ang nangyari? Masama ang balita, Ginoong Gu, mahigit 20 pabrika sa ilalim ng grupo natin nagwelga ang lahat ng manggagawa sa loob ng 2 minuto, ganap na nagsara ang lahat ng pabrika. Mga basura ba kayong lahat? Nangyari ito sa mismong ilalim ng ating mga ilong, inuutusan ko kayong pasimulan agad ang trabaho nila. Totoo ang mga pagkakakilanlan ninyo, di ba? Kayong lahat ang gumawa nito. Ngayon mo lang nalaman. Huli na. Huli na nga. Totoo ang mga pagkakakilanlan nila. At sino ka naman? Ang isang tulad ni Haring Shuyama na akala mo ay kahanga-hanga, kaya kong tawagan ang 100 pa. Akala mo ay tagapag-alaga lang ako ng bahay, pero mas makapangyarihan ako kaysa sa iniisip mo. Ako ang alamat na. Kayang buhayin ang patay at magkaroon ng laman ang mga buto. Diyos, doktor na may kamay ng multo. Ano? Ikaw ang Ghost Hand Divine Doctor. Eksakto. Imposible yan. Isang ina ka lang na bumibili ng pagkain at nagluluto. Ni hindi nga marunong gumamit ng blood pressure monitor. Paano ka magiging Ghost Hand Divine Doctor?
Ako talaga ang Ghost Hand Divine Doctor. Dahil lang natatakot ako na baka isipin mong hindi ako karapat-dapat sa'yo. Kaya nga itinago ko ang tunay kong pagkatao sa lahat ng mga taong ito. Tahimik na sumuporta sa Gu Group. Kung hindi, sa tingin mo ba, sa pamilyang gulang, paano magsisimula ng isang maliit na workshop para maging Gu Group ngayon? Punyeta. Huwag kang magmalaki. Wala ka namang kinalaman dito. Kung hindi dahil sa akin, Dwayne Tom, taon na ang nakalipas, bakit kaya naglabas ng 100 milyon na pondo para sa proyekto ang Waxing Group? Para makipaglaro sa inyo sa isang maliit na workshop. Dahil yun sa amin, may kakayahan kami, may kakayahan kami. Kung gayon, itatanong ko ulit sa'yo. Construction site na binuo ng Gu Group taon na ang nakalilipas. Nag-collapse at may mga nasaktan. Ang mga pamilya ng mga demandante na maghahabla sa inyo, bakit bigla na lang silang hindi na maghahabla? Dahil Ako ang nag-ayos niyan para sa inyo, kayong dalawang basura. Mga walang kwenta na kayo sa bilangguan. Fang Shua, naghahanap ka ba ng kamatayan? Ang lakas ng loob mong tawagin kaming basura. Tawagin kayong basura. Sobra na ang tiwala ko sa inyong lahat. Mabuti, Fang Shua. Dahil napakagaling mo pala, noong bumangon muli ang aming Gu Group noon, bakit hindi mo inihayag ang iyong pagkakakilanlan? Bakit hindi mo ipakilala ang sarili mo? Oo, kung noon ay inaalala mo pa ang mukha ni Dad, pero pagkatapos, umangat na ang kumpanya. Ano pa ba ang pinagkukunwari mong tanga? Tanga nga. Ang Goose Group ay nag-IPO sa araw na yon. Handa na talaga akong magpakilala kung sino ako. Pero wala talaga akong halaga sa paningin mo. Kung nararamdaman mong inapi ka, edi sana umalis ka na lang. Para saan ka ba talaga nananatili sa pamilyang Gu? Ang tigas ng ulo at nakakainis. Dahil may man ang pamilyang Gu. Nitong 7 taon, sinusugod ni Man ang lahat para alagaan ang pamilya. Nung ikaw ay naghihingalo sa sakit, isinapanganib niya ang buhay para magbigay sa'yo ng dugo. Mahigit 2,000 na gabi. Araw-araw akong magbibigay sa'yo ng gamot. Halos mabulag. Ikaw naman. Walang konsensya ang hayop na to, pero hindi ko kayang panoorin lang na magdusa si Man. Tama na, Ham. Anong silbi ng palagi mong pag-uungkat ng mga lumang usapin tungkol sa anak mo? Halika, pag-usapan natin tayo. Anong problema natin? Makinig ka, maghihiwalay sana tayo ngayon. Pero isinasaalang-alang na ikaw ang Ghost Hand Divine Doctor, bibigyan kita ng pagkakataong makipagbati sa akin. Pero kung dapat mong ipagpatuloy ang pagsuporta sa Gu Group, suportahan ang ating anak. Tama si Dad, gusto mong makipagbati, edi ipagpatuloy mo ang pagsuporta sa akin. Ngayon, mas mataas na ang ranggo mo kaysa sa akin. Kailangan mo pa rin ng suporta ko. Hindi yan ang ibig sabihin, kahit maliit tulong pa rin yan. Kahit na may suporta na ako ng pinakamayaman sa bansa, pero ang pera, sino ang ayaw ng mas marami? Hayaan mo akong maglingkod pa rin sa'yo. Pero may isa akong condition. Sabihin mo. Ngayon hayaan mo ang babaeng katabi mo na lumuhod at magmano kay Man at aminin sa publiko na siya ay kabit. Gawin mo ang sinasabi ko. Pwede akong pumayag sa mga kondisyon mo. Baliw ka. Asawa, hindi. Sige, huwag kang mag-alala, asawa. Hindi kita pahihintulutang lumuhod sa harap ng putang ito. Gusto mong makipag-ayos? Uminom ka ng tsaa para kay Laylay Jing ngayon. Kung hindi, huwag kang magalit kung magbabago ang pakikitungo ko. Hump. Kung hindi tayo magkakaintindihan, maghiwalay na lang tayo. Man. Tingnan mong mabuti. Ito ang iyong divorce papers. Mula ngayon, Wala nang kinalaman sa isa't isa. Lee Man-shu, ang lakas ng loob mong hiwalayan ako. Ano naman kung hiwalayan kita? Parang hindi ko kaya kang hiwalayan. O hindi ba halata na nabangkarote ang Goose Group mo? Halatang may mali. Ano naman kung hindi halata? Alam mo ba kung sino ang ninong ng asawa kong si Anlay? Pinakamayaman sa bansa. Pinakamayaman sa bansa. Narinig mo ba yon?
Isang salita lang mula sa kanya, ako ang Gus makakabawi bukas. Ang ibig mong sabihin ay yung mula sa pamilyang Lee sa Beijing? Maliban kay Lee na pinakamayaman, sino pa ang makakapangahas na tawagin ang sarili bilang pinakamayaman sa bansa? Kalokohan si Mr. Lee ang pinakaayaw sa nepotismo. Pipiliin ang basurang tulad mo bilang manugang. Huwag kang maniwala. Kung gayon, maghintay ka hanggang dumating ang 3 mapagbigay na regalo. Papaluhurin kita. Kainin mo ang papel ng diborsyong ito. Sige. Fang, ang sinabi niya ay talagang hindi. Totoo ba ang sinabi niya? Hindi, siguradong hindi. Bago ang handaan, pinadalhan ko ng mensahe ang pinakamayaman. At sinabing bawiin ang 3 magarbong regalo nitong suwail na anak. Pumayag mismo ang pinakamayaman. Hindi na yan maihahatid. Pangako sa harapan, ang pinakamayaman ba mismo ang tumayo sa harap mo at nagsabing hindi? Kailangan pa ba? Dahil pumayag na ang pinakamayaman, hindi niya sisirain ang kanyang pangako. Ikaw ang kontrabida, mukhang walang batas at mayabang. Hindi ka ba natatakot na madurog ka sa susunod na sandali? Sister Fang, bakit ka pa nag-aaksaya ng oras sa batang lobong ito? Ang nangyari ngayon, kahit wala kang sabihin, kaming 3 magkapatid ay lubos na naniniwala sa iyo bilang tao. Tama si Brother Dark Emperor. Tanga-tanga, naniniwala pa rin kayo sa sinabi ng matandang ito. E di maghintay kayo. Hintayin ninyong dalhin sa akin ng pinakamayaman ang 3 regalo. Pagkatapos, papatayin ko kayo ng isa-isa. Walang matitirang libingan. Baka wala ka pang kakayahang gawin yan. Limanshu, ikaw na naman kanina. 3 regalo ang sinabi mo tapos isang salita lang. Mababawi na? Ngayon sinasabi mong wala akong kakayahang patumbahin sila. Ang lakas ng loob mo, sasabihin mo bang ikaw ang naghanda ng lahat ng 3 regalong yon? Magbigay kung gusto, bawiin kung gusto. Ayaw ko sanang sampaling ka agad, pero dahil tinanong mo, hindi na kita pipigilan pa. Eksakto. Ang 3 magarbong regalong ibinigay sa iyo. Ako ang nagpahatid nun. Ay, Siya lang. Maliban sa 3 napakalaking regalong iyon at ang Goose Group na ipinagmamalaki mo, ang dahilan kung bakit siya naging pinakamayaman sa lungsod, ako rin ang sumuporta. Sa'yo, kasama ang kabit na ito, wala itong halaga kahit piso. Ano ang ibig mong sabihin? Ang lahat ng meron ako ngayon at ang 3 napakalaking regalong iyon. Lahat iyon ay inihanda mo? ha? Magkaroon ka naman ng hiya. Talaga nga. Paano niya nasabi ang ganun? Sabi niya, lahat daw ay dahil sa kanya. Hahaha. Hoy, Limanshu, magkaroon ka naman ng hiya. Mula nang makilala kita hanggang ngayon, isang dukhang estudyante ka na walang maasahan. Kung hindi mo ako napangasalan nitong mga nakaraang taon, nagsaya ka lang. Paano mo magagawang angkinin ang kredito mula kay Anlay? At sabihing ang lahat ng ito na meron ako, at ang 3 napakalaking regalong iyon, lahat ay kredito mo. Oo o hindi, malapit nang lumabas ang katotohanan. Pero mabuti pa, paalalahanan kita ngayon, bago pa dumating ang 3 napakalaking regalo. Mas mabuting kasama ang kabit na ito sa tabi mo, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Kung hindi, hintayin mong maging gamit sa libing ang 3 napakalaking regalong iyon. Wala ka ng pagkakataong magmakaawa. Ang mga regalo ay naging gamit sa libing. Hindi mo ba lang sinabi na gusto mong bawiin ang napakalaking regalo? Napakalaking regalo iyon nun. Ngayon gamit mo sa libing. Dahil hindi mo ito karapat-dapat. Tama na yan, Limanshu. Sasabihin ko sa'yo, gusto kong makita dahil sa relasyon natin. Gusto kong lumuhod ka at magmano kay Anlay at humingi ng tawad. Tapos kainin mo ang kasulatan ng diborsyo. Wag na. Pero kailangan mong magpakamatay. Tapos hintayin mong dumating ang triple gift ng mayaman. Tapusin natin ang lahat ng lumang at bagong usapin sa pagitan natin. Titingnan ko. Pero, baka hindi na dumating ang tinatawag mong 3-point gift. Naghahanap ka ng kamatayan. Hoy, sino ang may lakas ng loob na hawakan ang manugang ko? Hoy, asawa. Para sa babaeng ito, gusto mo akong saktan, hindi ba? Maniwala ka o hindi, papatayin kita. Ang anak gustong manakit sa ina, papatayin muna kita. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Aray, saktan ka, anong problema? Bubugbugin kita hanggang mamatay ngayong araw. Walang utang na loob na hayop ka. Tigilan mo yan. Tigilan mo yan. Sino ang maglalakas loob na umatake sa mga nagbibigay pugay sa pinakamayaman sa bansa? Asawa, siya si General Manager Yao, isang mahusay na katulong ng pinakamayaman sa bansa.
Umalis ka na, G. Yaw, bakit ka pa personal na pumunta rito? Ang pinakamayaman sa bansa ay naghanda ng 3 masaganang regalo para sa iyo. Darating yon sa loob ng 5 minuto. Nauna akong pumunta para batiin ka Oops, hahaha. na may gagawin sila sa'yo. Tama, hindi lang ako ang sinaktan nila. Dinunggisan din nila ang pinakamayaman bilang isang taong hindi tumutupad sa pangako. Ang 3 pampugay na regalo para sa akin ay hindi na darating. Opo, G, Yao, dapat po kaming suportahan ninyo. Haring Shuyama sa mga nakaraang taon. Magkahiwalay ang ating daan, hindi tayo nagkakagulo. Pero ngayon, hinawakan mo ang mga tao ng pinakamayaman. Kailangan mong magbigay ng paliwanag sa pinakamayaman. Balak kong gantihan ang pagliligtas sa buhay ni Ate Fang. Hindi inaasahan, si Guyon pala ay nakatanggap ng 3 regalo. At si Yao Hua, presidente ng Asia Pacific ang personal na sumusuporta. Kausapin kita, bingi ka ba? Hindi ba't kanina lang ay nag-iingay ka na papahirapin mo ako? Ngayon kung kaya mo, pahirapin mo nga ako. Tigring anak, nangahamon ka na naman. Babalihin kita. Lakas mo. Bakit naging duwag na ang leopardo? Hoy, kung kaya mo, suntukin mo ako. Suntukin mo ako. Guyon. Sa akin ang lahat ng ito ngayon. Ano ang gusto ninyo sa akin? Pakawalan ninyo sila. Hayaan mo silang umalis. Sige. Basta dilaan mo ang mga sapatos kong ito. Hayaan mong ang ina mong nagluwal sa'yo ang dumila ng sapatos mo. Guyon, hindi ka ba natatakot na parusahan ng Diyos? Muntik ko nang makalimutan ang tungkol sa'yo. Yamang napakabait mo sa matandang inang ito. Ikaw na ang dumila ng sapatos niya. Hindi pa na ibibigay ang 3 regalo ng pinakamayaman. Ang yabang mo, mukhang hindi mo alam kung paano isulat ang salitang kamatayan. Limanshu, subukan mo ulit. Sabi ko hindi mo alam kung paano isulat ang salitang kamatayan. Limanshu. Aray! Huwag mong tawagin ang pangalan ko gamit ang maruming bibig mo. Ulol ka? Gaano katapang para suntukin ang asawa ko? Aray ko. Talagang hindi dapat sinuntok. Pagkatapos ng lahat basura, nadudumihan ako kapag hinawakan. Limanshu, tangina mo, naghahanap ka ng away. Tingnan mo kung hindi kita mapatay ngayon. Gaano katapang mong hawakan siya? Walang kamatayan. Pinadila ko lang sa'yo ang sapatos mo. Nagrereklamo ka na. Ngayon tumalon ka pa para maghanap ng away. Maniwala ka o hindi, sabay-sabay kayong papaluin ko. Ako? Ruta, gaano katapang mong hawakan ang kapatid kong si Fang at maghanap ng away? Aray, asawa, ikaw dumudugo ka. Oo. Ang tapang mo. Sa harap ko talaga anong lakas ng loob mong hawakan si CEO Gu na personal na binabati ng pinakamayaman ng may regalo ng personal. Suntukin mo siya, anong problema? Hindi mo ba nakita na sasaktan niya ang kanyang ina? Eh ano kung nakita? Isang matandang babae. Suntukin mo lang. Yao Hua, ikaw na rock climber. Para sa kapakanan ng pinakamayaman, ayokong makipag-away sa'yo pero kailangan mong pakiusapan si Sister Fang na kumilos. Malinaw na ipinapakita nito na ayaw nilang magsaya tayo. Tama ang Third Master. Bagamat madali para sa pinakamayaman na daigin tayo, pero si Sister Fang ang ating tagapagligtas. Kahit na malagay sa panganib na maparusahan ang pinakamayaman, hindi ka namin iiwan nang wala si Sister Fang. Ikaw. Kaya, desidido ka bang kalabanin ako? Eksakto. Sige, kung gusto mo siyang tulungan, huwag mo akong sisihin na linisin ka. Agad na ilipat ang lahat ng ari-arian sa pangalan ng Shuyama Group mga stocks at ang kanyang asawa sa loob ng 2 minuto, bigyan mo ako ng bankruptcy na magdudulot ng pagkabangkarote. Diborsyo. Guyon, ikaw. Nanay, lahat ng ginagawa niya ngayon masosolusyonan ko ng isang simpleng salita. Huwag kang mag-alala. Tingnan muna natin kung ano ang balak niya. Sabihin mo sa akin kung ano talaga ang nangyayari. Kahit sabihin ko pa, ano naman ang magagawa mo? Pwede ba malalaman mo rin agad? Sige, sasabihin ko na ngayon. Yung mga tao ngayon, paano sila nawala sa Nancheng isa-isa? Ako, ang Dragon King eksakto. Ang Sea Dragon King ang nagahari sa 30 days ruta ng dagat.
Gusto ko sa loob ng 2 minuto papagsabihin ko silang lahat na bangkarote na sila. Guyon, sigaw ka ng sigaw. Pagkatapos mong sumigaw, ilalantad ko ng sabay-sabay ang lahat ng kalat mong gawain para hindi ka na makabangon pa. At yung tarantadong iyon, Underground Dark Emperor, agal-agal nagibain ang kanyang tahanan at ang grupo nila para sa akin. Narinig nyo ba iyon? Kayang-kaya ko kayong lahat. Gusto nyo pa bang linisin ako ngayon? Tigreng yan, papatayin kita. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Bitawan ka. Pwede ba yon? Ikaw yung asong pinakamaingay kanina. Kung hindi, paputulin ko ang dila mo ngayon din. Inom. Yaohua, lahat tayo ay may muka at dignidad. Kailangan ba talagang magkagalit tayo? Bakit hindi ka umimik nung ginugulo mo ako? Tapos ngayon sasabihin mong sira na ang relasyon natin. Sa tingin mo karapat-dapat ka ba? Ikaw. Pangatlong Ginoo, walang saysay na makipag-usap sa walang utang na loob na ito. Utang namin kay Aling Fang ang aming buhay. Ang importante, bayaran natin ngayon. Kung ganon, bibigyan kita ng gusto mo. May tao ba dyan na basagin ang mga binti nila para sa akin? Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob. Limanshu, talagang wala kang pinapalampas. Gusto kitang patayin. Sinabi ko hindi mo ako pwedeng patayin. Sige, maghihintay sana ako sa 3 pagbati mula sa pinakamayaman na darating. Tapusin natin ang mga bagong at lumang usapin natin. Hindi ko inasahan na lalabas ka ng ganito kabilis para mamatay. Huwag mong sisihin ang sarili mo kung papatayin kita. Pumunta ka sa impyerno. Yao Da Jun, may lakas ka ng loob na hayaang hawakan niya ako. Ano ang sinabi mo sa akin kanina? Ang orihinal mong pangalan ay Yao Da Jun. Sa edad na 23, opisyal siyang sumali sa pinakamayaman sa Manyang Group. Pinalitan ang pangalan bilang Yao Hua. Maganda ang resulta. Mula sa maliit na sekretarya hanggang sa general na manager, nabawi ang malalaking pagkalugi ng kumpanya 5 taon na ang nakalipas. Pagkatapos, iginawad sa kanya ng pinakamayaman bilang presidente ng rehiyon ng Asia Pasipiko. Ang aking mga file ay lihim ng grupo. Paano mo nalaman yan? Hindi lang ito ang alam ko. Alam ko rin, pagkatapos kang italaga ng pinakamayaman bilang presidente ng rehiyon ng Asia Pasipiko. Tapos para sa performance, minsang naglabas ng military order sa harap ng pinakamayaman. Kung ang performance ngayong taon ay hindi abot ng 150%, magre-resign ka. Sino ka ba talaga? Paano mo nalaman ang napakaraming bagay? Hindi mo karapat dapat malaman kung sino ako. Pero sa pagkakaalam ko, ang 3 mapagbigay na regalo ng pinakamayaman ay hindi ibibigay at ginagawa mo ito para magpasikat. Sa totoo lang, tinutulungan ng tirano. Hayaang abusuhin nila ang kanilang kapangyarihan dito. Saktan ang mga inosente. Hindi ka ba natatakot na tatanggalin ka ng pinakamayaman pag nalaman niya? Ginong Yao, ayos ka lang po. Ang babaeng ito. Sino siya? Ex-wife ko iyan. Yaya ko siya ng 7 taon. Hindi mo kailangang matakot sa kanya. Isang ordinaryong may bahay lang talaga siya. Totoo talaga si Ginong Yao. Sa kanyang mababang estado, hindi pa nga umaabot sa sapatos mo. Pero bakit parang nakita ko na siya dati saan man? Ay nakalimutan kong sabihin sa'yo, bago pa siya, para makapagdala ng pagkain kay Ayun. Dumadaan sa ilalim ng grupo mo araw-araw. Ah, siguro nga. Ilang beses na ba kayo nagkita? Ganun ba? Ang lakas ng loob mo, isang may bahay, nakausapin ako ng ganyan? Alam mo ba ang mangyayari kapag nagalit ako sa'yo? Ang katapusan ba nito ay ililibing ko kayong lahat? Limanshu, ang tapang mong kausapin ng ganyan si Ginoong Yao. Sa tingin ko gusto mong mamatay kasama ng tambak ng basurang ito, ano? Kapag nalaman mo kung sino ako, malalaman mo kung sino ang talagang basura. Kung gayon, ipapadala ko na ngayon ang 3 magarbong regalo sa eksena para matapos ng maaga ang selebrasyon para mamatay ka ng mabilis. Hindi na ako makapaghintay. Sige, hintayin mo ako. Tatawag na ako ngayon. Hoy! Tanong ko lang, kailan ide-deliver ang triple gift na ibinigay sa akin ng pinakamayaman? Ano? Na i-deliver na sa pintuan ng hotel. Ah, oo nga. Hoy mahal, dumating na ba ang 3 regalo ng pinakamayamang tao? Oo nga, Aray. Aray haha.
Narinig mo ba yon? 2 minuto, dumadating na ang malaking regalo ng pinakamayaman sa bansa. Sa oras na yon, hindi lang kita paaalisin ng walang-wala at bibigyan ng kasulatan ng diborsyo. Papaluhurin pa kita sa sahig na parang aso at magmamakaawa. Sinasabi ko pa rin, hindi darating ang 3 malalaking regalong yon. Lee Manchu, nagmamadali ka bang mamatay? Hindi ka na makapaghintay ng 2 minuto, di ba? Hindi 2 minuto. Hindi ako makapaghintay kahit 1 segundo. Lee Manchu, ako. Hoy, huwag mong hawakan si Manman. Fang Shuhua, paulit-ulit mo akong pinipigilang saktan siya. Akala mo ba talaga, hindi kita kayang saktan? Alam kong gagawin mo yan. Kaya ngayon nakikiusap ako sa'yo. Makaawa ka sa akin. Eksakto. Di ba sabi mo dati dapat daw dilaan ko ang sapatos mo? Pwede bang palayain mo na lang sila? Sabi ko, huli na para dilaan ng sapatos. Kung gusto mong palayain namin sila, sige. Lumuhod ka sa sahig at mag-aral kang tumahol para sa akin. Tapos, kunin mo ang sapatos ng lahat ng tao dito sa lugar at dilaan mo lahat yon para sa akin. Naghahanap ka ng away. Ikaw ang naghahanap ng away. Hindi mo ba narinig? Malapit nang ma-deliver ang regalo ng pinakamayamang tao. Lahat kayong nandito ngayon, bawat isa sa inyo. Papatayin ko kayong lahat dito. Ikaw? Sige. Pangako ko sa'yo. Mahuwag mong pangakuan siya. At narito ako ngayon, hindi niya kayang galawin ng sino man. Manman. Alam ni Mama na masunurin ka. Pero hindi pwedeng isali kita ni Mama. Lalo na ang 3 tiyo mo. Hindi ganito. Kung gagawin ko ang sinasabi mo, hindi mo na ba sila isasali? Eksakto. Dilaan mo. Dilaan mo. Sige. Huwag, Sister Fang. Kusa kaming pumunta ng mga kapatid kahit na hindi natin kayang kontrahin ang pinakamayaman, pero hindi pwedeng babae ang magdala nito. Tama, Sister Fang. May utang na buhay kami sa'yo. Bayaran namin ngayon. Mr. Yao, magkakilala na tayo ng maraming taon. Wala ka bang kahit kaunting respeto sa akin? Hindi mo ako ininsulto. Si Mr. Gu. Guyon, pinadilaan mo ng sapatos ang biyanan mo pero pag-isipan mong mabuti ang kahihinatnan. Ang daming salita, hindi siya didilaan. Ikaw ang dumilaan. Hindi pwede. Sigurado ka bang gusto mong dilaan ko ito? Eksakto. Kung ganon kabilis ang takbo mo papunta sa kamatayan, edi pagbibigyan kita. Pero may 2 akong kondisyon. Sabihin mo. Una, kailangan mong hintayin ang pagdating ng 3 mapagbigay na regalo mula sa pinakamayaman, kakasimula pa lang ng laro. Sige, mamamatay ka rin naman. Hindi masama para sa 2 minuto. Pangalawa, kung hindi madala ang 3 regalo ng pinakamayaman, luluhod ka at didilaan mo ang sapatos mo para sa lahat ng nandito. Dagdag pa, gusto ko ang 1 paa ng tatay mo at 1 kamay sa pagitan mo at ng putang ito. Ayos lang. Mahal, paano mo napangakuan siya? Ito kamay ito. Oh, aking munting giliw. Hindi ba't sinabi mo walang mangyayaring problema sa 3 mapagbigay na regalong ibibigay ng pinakamayaman? At ang tagapagdala ng regalo ay nasa pintuan na. Anong kinakatakot mo? Sige. Pangako ko sa'yo. Pangako ko rin sa'yo, hahaha. Sabi ninyo, totoo ba o peke? Narinig mo ba ako? Pinangakuan niya ako kanina. Kung hindi madala ang 3 regalo ng pinakamayaman, pupugutan ko sila ng mga kamay at paa. Isigaw mo. 2 minuto na lang ang natitira sa'yo. Ginoong Gu, Manager Wang, ang tauhan ng pinakamayaman, ay dumating na dala ang 3 mapagbigay na regalo. Papasukin mo sila para sa akin. Opo. Narito na. Malaking regalo yan. Malamang ang mahal niyan. Galing sa pinakamayamang lalaki sa bansa, talagang hindi mura. Kanina mo pa sinasabi ng may katiyakan. Ang 3 mapagbigay na regalo mula sa pinakamayaman sa bansa ay hindi maibibigay. Tingnan ninyo kung ano ang mga ito. Ano yan? Umalis ka dyan.
Ang isang metrong pulang tela na ito ay sumasaklaw sa 1,000 taong pulang korales. Ito ay mga bundok ng gintong bareta. Wow, ang laki ng gintong bareta. At may kasaysayan pa ito ng ilang daang taon. Bughaw at puting palayok na bote ng oliba na may mga lumulutang na disenyo. Ang tatlong bagay na ito ay walang katumbas na halaga. Kahit maubos ang lahat ng dugo sa katawan mo, hindi pa rin katumbas ng tira-tira nito. Parang tunay ngang walang halaga. Paano kung binuksan mo at hindi pala iyon ang mga yon? Imposible yun. Ngayon, buksan mo na para makita ng lahat. Sige. Hayaan ninyong gawin ng bawat isa sa inyo ngayon. Dilat ang mga mata nyo at tingnang mabuti. Tanggalin mo nga lahat ng pulang tela na ito para sa akin. Paano nangyari ito? Mahal. Tingnan mo, anong nangyayari dito? Anong nangyayari? Hindi ba 3 malaking regalo ito? Ano ito? May problema talaga dito. Ipaliwanag mo sa akin ng malinaw. Paano naging 3 gamit sa libing ang 3 malaking regalo ko? Hindi ko alam, sinusunod lang namin ang inuutos. Gago ka! Halatang naiinggit ka sa pagpapabor sa akin ng pinakamayaman. Sasabihin ko sa'yo, dali, ilabas mo na ang 3 malaking regalo para sa akin o ipapahiga kita palabas dito. Huwag mo siyang piliting gawin yon. Limansu, ikaw na naman. Sabi ko na nga ba? Isang walang utang na loob na basura tulad mo. Hindi maaaring magbigay ng regalo sa'yo ang pinakamayaman. Lalo na ang magbigay ng malaking regalo. Imposible yan. Maliwanag na nangako sa akin ang pinakamayaman. Dati, ngayon nabago na. Bakit mo nasabi yan ng buong katiyakan? Naiintindihan ko na. Ang 3 malaking regalo mula sa pinakamayaman ay naging gamit sa libing. Sige, pinakamayaman, pupunta ka sa handaan, susunduin kita ngayon. Ikaw pala ang nanloko. Ang layunin ay maghiganti sa akin. Magiganti sa'yo? Tama. Limanshu, hindi ko talaga inasahan. Ang lakas ng loob mo sa handaan kung saan binigyan ako ng regalo ng pinakamayaman. Naguluhin ako. Kung malaman ito ng pinakamayaman, talagang papatayin ka niya ng walang libing? Mali ka, hindi ako papatayin ng pinakamayaman, kundi bibigyan pa niya ako ng lahat ng uri ng pambihirang kayamanan. Huwag kang magalit. Bibigyan ka? Bakit? Dahil hindi ka nag-aayos o nagme-makeup, maglalaba at magluluto lang ang kaya mo? Dahil ako ang kaisa-isang anak niyang babae. Ano? Anak ka ng pinakamayaman? Totoo talaga. Limanshu. Kung tunay kang anak ng pinakamayaman, imposibleng hindi ka makapag-aral at magsuot ng uniformeng paaralan na halagang ilang dosenang piso lang. Lalong hindi mag-work study at hindi magpapakasal sa akin. Ang work study ay karanasan ko sa buhay. Ang pagpapakasal sa'yo ay dahil nagkamali ako ng paghuhusga sa'yo. Magpaliwanag ka ng detalyado, ganito. Halika rito, sabi niya anak siya ng pinakamayaman. Nakilala mo ba siya sa kumpanya? Ako, hindi ko alam. Ang 3 bagay na ito para sa libing. Ang tagapangasiwa ng pinakamayaman mismo ang nag-utos sa akin na ihatid ito. Ano? Ang tagapangasiwa sa tabi ng pinakamayaman? Eksakto. Kung talagang tagapangasiwa ng pinakamayaman, bakit siya magpapahatid ng 3 bagay para sa libing? Karaniwan, wala namang pagkakataon si Limanshu na makialam. Tunay bang anak si Limanshu ng pinakamayaman sa buong bansa? Paano? Bakit hindi mo pa rin ako pinaniniwala ang anak ng pinakamayaman? Aminado ako sa 3 regalong ito. Ipinadala ito ng mayordomo ng pinakamayaman. Pero dahil lang dito, sasabihin mong anak ka ng pinakamayaman? May naniniwala ba? Kung hindi ka naniniwala ay verify mo. Sandali. Hoy, Bienan. Binigyan ako ng pinakamayaman ng 3 malaking regalo. Hindi naman ito para sa patay, di ba? Siyempre malaking regalo yan. Bibigyan ka ba ng 3 libing ng pinakamayaman sa bansa? Tay, hindi yun ang ibig kong sabihin. Oo nga pala, Tay. May anak na babae rin ang pinakamayaman. Totoo, may anak na babae ang pinakamayaman. Sabi nila, napaka-impluensyado. Hindi kailanman lumalantad sa publiko. Kahit ako hindi pa nakikita. Sige, naiintindihan ko na. Pwede ka na bang pumunta sa handaan ngayon? Gusto kong sampalin mo ang isang tao para sa akin. Papunta na ako.
Narinig mo ba? Malapit nang dumating ang biyenan ko. At sabi ng biyenan ko, totoo, may anak na babae ang pinakamayaman, pero anak siyang napakagaling. Hindi maaaring ikaw yun. Isang babaeng mukhang payatot na panghugas at pangluto lang ang alam. Ibig lang sabihin noon, mali ang pagkakaintindi mo sa kakayahan ko. Tumahimik ka na lang. Anong maling pagkakaintindi? Hindi ko talaga alam na ganyang klaseng babae ka pala. Paano mo napangatawa ng maging anak ng pinakamayaman? Ako, Asawa? Ganun pala. Siguro may relasyon siya sa mayordomo ng pinakamayaman. Nagsasabi ka ng kalokohan. Sa nakalipas na 7 taon, na-obsess si Manman sa puting matang lobong ito. Paano naman naging hindi malinaw sa iba? No. Kung hindi nga, bakit niya papayagan ang mayordomo ng pinakamayaman na gawing mga panlibing ang 3 mapagbigay na regalong ito? Kasi naman, Kasi ano, sabihin mo? kasi. Kasi siya ang anak ng pinakamayaman. Aray. Sabi ko, Fang Shuhua. Paano ka pa maituturing na taong may konting moralidad? Paano ang sarili mong manugang sinungaling pala? Nagsasabi ka ng kalokohan, Manman. Hindi siya nagsisinungaling. Di tanungin mo ang mabuting manugang mo. Ano ba talaga siya? tatay, kailan ka darating? Nandito na, 1 minuto na lang sa eksena. Sige. Manman, alam ni nanay na lahat ng sinasabi mo ay para sa akin. Huwag kang mag-alala, basta't nandito ang nanay mo. Hindi ka kailanman masasaktan. Nanay, hindi ako nagsisinungaling. Ako talaga ang anak ng pinakamayaman. Malapit nang dumating ang tatay ko. Makakapagpatunay siya para sa akin mamaya. Hanggang ngayon, ang lakas ng loob mong magsinungaling? Sige, ako na lang ang magiging pinakamayaman ngayon at bibigyan ng leksyon ang isang babaeng walang alam sa buhay at kamatayan. Huwag mong gawin yan. Tinatakot mo ako? Halika rito! Hawakan ninyo siya para sa akin. Hawakan. Hoy. Bitawan mo ako. Bitawan mo ang manugang ko, ikaw ang bumitaw. Guyon, alam mo ba ang ginagawa mo? Asawa mo ng 7 taon si Manman. Wala ka bang konsensya sa ginagawa mo? Anong asawa? Isa lang siya sa mga yaya ko. At saka paulit-ulit siyang naghahanap ng kamatayan. Hindi mo ako masisisi. Ikaw? Ma, huwag kang mag-alala. Hindi niya ako kayang saktan. Limanshu, tapos ka na ngayon. Patay na patay ka pa rin. Akala mo ba talaga anak ka ng pinakamayaman? Akala mo ba talaga sasaklolo sa'yo ang pinakamayaman? Kung hindi, Huwag kang mag-ilusyon. Isang babaeng mukhang payatot na gawaing bahay lang ang alam, hinding-hindi ka magiging pinakamayaman sa buong buhay mo. Kaysa mag-ilusyon ka, mas mabuting magdasal ka na lang. Baka sakaling bigyan ka niya ng pagkakataon. gusto mo bang tingnan? Si Ji Yao na kanina pa katabi mo, nasaan na ngayon? Ano naman kay Ji Yao? Honey, kanina ko pa nakikita si Ji Yao na lumalabas para sumagot sa tawag. Siguro para asikasuhin yung 3 mamahaling regalo. Mga bagay na magiging panlibing. Narinig mo ba ng malinaw? Laging si Ji Yao ang umaasikaso sa bagay ng 3 regalo. Akala mo matatakot ako. Matakot ka? Sa totoo lang, sinasundo ng Ji Yao ang tatay ko. Yun ay papasok na ang pinakamayaman sa buong bansa. Anong lakas ng loob mong sabihin ang tatay mo ang pinakamayaman sa bansa? Subukan mong sabihin muli na ang tatay mo ang pinakamayaman sa bansa. Guyon. Manman, ayos ka lang. Guyon. Hayop ka, kahit hindi kayo tunay na mag-asawa ni Manman. Pero 7 taon kanyang inalagaan buong puso. Ginawa mo tao ka pa ba? Hindi ako tao. Ang susunod na sampal sa mukha mo. Hawakan niyo siya para sa akin. Ikaw. Kailangan kong turuan ng leksyon ang babaeng ito ngayon. Guyon, huwag mong gagawin kay Manman. Guyon, hayop kang anak ka, hindi ka tao. Bitawan mo ang manugang ni Ate Fang. Tumahimik ka. Sandali lang, ikaw naman ang susunod. Ngayon, ikaw naman ang turno. Sasabihin ko sa'yo, papunta na rito ang tatay ko, pinapayuhan kitang huwag maghanap ng kamatayan. Kung hindi, magsisisi ka. Pagsisisi. Ikaw ang magsisisi, ang buong pamilya mo ang magsisisi. Guyon.
Ngayon alam mo nang natatakot, di ba? Lee Man-shu, basta ngayon ay lumuhod ka at magmano sa akin at humingi ng tawad. Pagpapatawarin kita. Lumuhod at humingi ng tawad sa'yo. Hindi ka karapat-dapat. Bigyan mo ako ng pamalo, babaliin ko ang binti niya ngayon. Ipapaalam ko sa kanya kung ano ang kahulugan ng pagsisisi. Guyon, huwag mong gawin yan. Lee Man-shu, bibigyan kita ng isang huling pagkakataon ngayon, basta handa kang lumuhod, magmano, at humingi ng tawad sa akin. Hindi ko babaliin ang binti mo. Kung kaya mo, subukan mo. Kailangan mong mamatay, kung ganun, tutuparin ko yan ngayon. Tigilan niyo yan. Tigil na iyan. Man, ayos ka lang ba? Tatay, nandito ka na? Pasensya naman, Man. Ako ang nahuli, Man. Sino ang nanakit sa mukha mo? Ako... May sasabihin ka? Anong karapatan mong saktan ng anak ko? Anong problema kung sinaktan ko? Ikaw pala ang misteryo ko. 7 taon nakitang hindi nakikita. Biyenan ay hindi. Dating biyenan. Hayop ka! Paano mo nagawang manakit? Hoy, anong problema sa pananakit? Alam mo ba kung kaninong teritoryo ito nanakit ka ng tao? Aray, Tatay, kung manakit ako, Aray asawa, masakit ang mukha ko. Dapat turuan mo ng leksyon ng matandang yan. asawa, huwag kang mag-alala. Matanda ka, ang lakas ng loob mong hawakan ng tatay at asawa ko. Sa tingin ko, ayaw mong lumabas ng buhay ngayon. subukan mong galawin ako. Wala ka pang kakayahan. Hindi mo pa kaya to. Akala mo ba talaga ikaw ang pinakamayaman sa bansa? Tama, ako ang pinakamayaman sa bansa. Nagpapanggap ka lang. Sabi ng anak mo, sasaluhin ni Ginoong Yao ang pinakamayaman sa bansa at dadalhin dito. Kung ikaw nga talaga ang pinakamayaman sa bansa, bakit hindi ka kasama niya? Dahil pinagawa ko siya ng ibang bagay. Hahaha, ang galing ng pagkakagawa ng kwento mo. Kung hindi mo alam, akala mo talaga ikaw ang pinakamayaman. Asawa, mali ang sinabi mo. Huwag mo nang pakialaman si Ginoong Yao. Tingnan mo ang pinakamayaman sa bansa. Ang suot niya kapag lumalabas ay limitadong edisyon at haute couture. Tingnan mo ang suot niya. Walang tatak ang damit. Saan kaya nila nakuha ang mga basurang yan? Baka ninakaw sa Pink 60 para sa ₱9. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamagaling kay Lee Man-shu ay ang katangiang Pindo Duo Knife Cut. Hahaha. Mga bulag kayo. Ikaw matanda, maglinis ka ng bibig mo. Sino sa tingin mo ang may mga mata? Ikaw ang pinag-uusapan ko. Umaasa sa pagiging sinusuportahan ko at sa reputasyon ng pagpapadala ng 3 malalaking regalo, nagmukha kang tanga sa handaang ito. Pumunta ka pero hindi mo kilala ang tunay na Diyos. Sabi mo hindi ka bulag, ano ka? Ikaw. Sige, ikaw pa rin ang mayabang na pinakamayaman sa buong bansa, di ba? Tatawagan ko na ang tatay ko para lubusang mailantad ang tunay mong kulay. Sino ang tatay mo? Ang tatay ko ay isa sa pinakamalaking 10 kumpanya sa bansa. Si Anda Qiang, ang presidente ng Ants Group. Hahaha, yung gustong-gustong maging utusan ko noon pala. Anda Qiang. Ano ka ba? Ang tatay ko, siya ang pinakamayaman sa buong bansa. Ang lakas ng loob mong sabihing alila mo siya. Malalaman kaya ang katotohanan pagdating niya? Hintayin mo ako. Hintayin mong dumating ang tatay ko. Gagawin naming mas masahol pa sa kamatayan ng buhay mo. Di magmadali ka. Baka di mo kayanin ang galit ko. Hintayin mo ako. Hello, Dad. Kailan ka darating? Kasama ko si Ayun kanina. Pinagtripan ng isang matandang nagpapanggap na pinakamayaman sa bansa. 3 minuto. Sige, Dad. Naririnig mo ba yan? Sabi ng tatay ko, darating siya sa loob ng 3 minuto. Pagdating niya, oras mo nang mamatay. Sa oras na yon, baka ikaw ang mamamatay. Honey, tingnan mo itong matandang to. Ano raw ang sinabi niya? Honey, huwag kang magalit. Hindi sila worth it. Pagdating ng tatay natin, natural na luluhod yan. Umiyak at magmamakaawa sa atin. Tama si husband. Ngayong taon, laging may ilan na walang pakialam sa panganib.
Paumanhin, Dad. Kasalanan ko lahat, bulag ako. Nagdala ako ng malaking abala sa'yo. Anong sinasabi mo, tanga? Ako ang tatay mo. Ang paggawa nito ay natural lang. Salamat, Dad. Sino yan? Ang nanakit sa anak at manugang ko? Sino ang nanakit sa anak kong babae at manugang? Pa, nandito ka na rin. Yung matandang yon, hindi lang ako at si Ahyun ang sinaktan niya. Nagmayabang pa siya tungkol sa sarili niya na siya raw ang pinakamayaman sa bansa. Ano, hindi lang kayo sinaktan, nagpanggap pa siyang pinakamayaman sa bansa. Talagang naghahanap ng gulo. Ikaw pala, nagpanggap kang pinakamayaman sa bansa sa harap ng anak ko. Ikaw ang nagsasabi na ako raw ay nagpapanggap. Bilang pinakamayaman sa bansa? Ano, ikaw ang pinakamayaman sa bansa? Kung siya ang pinakamayaman sa bansa, hindi ba si Lee Man-shu yun? Talagang anak ng pinakamayaman. Imposible. Mula nang makilala ko siya, isang mahirap na working student lang siya. Paano siya magiging anak ng pinakamayaman? Talagang imposible. Anong imposible, sabi ko na sa'yo. Ang dahilan kung bakit umabot sa ganito ang Goose Group mo, lahat yon dahil sa akin. Ayaw mo lang maniwala. Siyempre, hindi ako naniniwala. Kung totoong anak ka ng pinakamayaman, bakit mo itinago sa amin parang sinanay? Kasi dala-dala ko ang karangalan at pag-akyat at pagbagsak ng buong pamilya ko. Hindi ako sigurado sa ugali mo. Karapat-dapat ba akong magpakasal sa'yo? Dahil lang dito. Siyempre, ang pamilya Lee ay may trilyon na yaman. At bilang nag-iisang anak, hindi lang ang mapapangasawa ang pinipili. Ang magiging tagapagmana ng pamilya, gusto kong sabihin sa'yo ang lahat ngayon at ipamana sa'yo ang yaman ng pamilya Lee. Pero pinagkanulo mo ako at inapi mo ako. Ano, ibibigay mo sa akin ang lahat ngayon? Eksakto. Pero ngayon, hindi ka nakarapat-dapat. Hindi, imposible. Nagsisinungaling ka lang sa akin. Paano siya naging pinakamayamang anak? Paano nangyari yon? Tumahimik ka. Tatay, bakit mo sinuntok si Yun? Tulad niya, kahit ang pinakamayaman at pinakamayamang anak sa bansa, mga tangang hindi man lang makilala. Hindi siya ang suntukin ko, sino pa? Ay, tatay. Huwag mo akong tawaging tatay, hindi kasing tanga ng anak mo. Dakyang, naalala ko, sumunod ka sa akin 20 taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, buong araw mo siyang tinatawag na master. Sumunod ka sa akin. Nakita kong matapat at mapagpakumbaba ka, kaya binigyan kita ng puhunan at mga mapagkukunan. Kaya nandito ka ngayon, may Ants Group, tama ba? Oo, pinakamayaman. Ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon ay dahil sa'yo, pinakamayaman. Kung alam mo na dahil sa akin kaya meron ka ngayon, ang anak mo at manugang, ang paghamak nila sa anak ko ngayon, paano mo ito tutumbasan? Oo, ang pinakamayaman. Lahat ng ito ngayon, lahat ay dahil sa tangang anak at manugang ko. Kailangan kong singilin sila. Maaasahan mo, binibini. Hindi lang ako patungkol din sa biyanan ko. Sige, pakawalan na ang binibini at ang matanda. Tatay, hindi mo naman talaga gagawin ito sa amin, di ba? Ako lang ang anak at manugang mo. At ako, Ginungan, magkamag-anak tayo. Nasaktan ninyo ang anak ng pinakamayaman, inilagay sa panganib ang buong An Group. Paano ka pa nakakapagsalita tungkol sa pagiging magkamag-anak sa akin? Itay, kahit na napakamakapangyarihan ng pinakamayaman sa bansa, pero ang kumpanya mo rin ang nangunguna sa bansa. Ako ulit ang pinakamayaman sa Nancheng. Sabay nating harapin ang pinakamayaman, hindi pa huli ang lahat. Oo, tatay, kaya nating harapin ang pinakamayaman ng magkasama. Ako ang haharap sa iyo. Tatay. Tatay ko, ikaw. Manugang, anong ginagawa mo? Ang manugang ko. Ay, Mga gago na puno ng tayang utak. Ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon, lahat ay galing sa pinakamayamang tao, walang pinakamayaman. Wala na tayong halaga ngayon. Maglakas loob kang makipag-deal sa pinakamayaman. Sa tingin mo ba masyado nang mahaba ang buhay mo? Tay, tumahimik ka. Pasensya na po. Pinakamayaman. Wala akong paraan para disiplinahin. Pabaliin ang isa sa kanilang binti ngayon. Halika rito. Baliin ang isa sa kanilang mga binti. Sandali lang. Ano pa ang iniuutos ng pinakamatanda? Naalala ko, bago magpadala ang pinakamayaman ng 3 mapagbigay na regalo, ang mga patakaran ng laro natin ay, kung matatalo ka, luluhod ka lang at dilaang mabuti ang ibabaw ng sapatos ng lahat. At gusto niya ang isa sa iyong mga kamay. At isa sa mga paa ng tatay mo.
Ginoong Gu, nakalimutan mo na ba ang kasunduang ito? Nagbibiro lang ako. Pero sa tingin ko hindi ito biro. At sa tingin ko dapat handang tumaya at umamin ng pagkatalo ang isang tao, may isang tao na pinaluhod ang pinakamayamang lalaki sa Nancheng. Lumuhod at dilaan ang ibabaw ng iyong sapatos. Hindi mo ba sinabi ng malinaw at klaro? Ano, hindi makapagpakumbaba si Jigu? Lee Man-shu, kahit na ikaw ang pinakamayamang anak pero hindi ka pwedeng magmalabes. Ito ay sobra na. Halika, ilabas nyo ang mga cellphone nyo, kunan nyo ng larawan ang susunod na eksena ni Jigu. At ilagay sa trending bukas. Gagawin ko siyang katatawanan ng buong mundo. Lee Man-shu, nababaliw ka na ba? Mas lalo pa nga, magbibilang ako hanggang 3. Kung hindi mo dilaan ng malinis ang sapatos ng lahat, pababasagin ko ang bawat buto sa katawan mo. Isa-isa. Ano? Isa. 2. 3. Kumilos. Opo. Ay, hindi! Huwag niyo akong hawakan! Huwag niyo akong hawakan! Huling tanong ko na ito sa'yo. Dilaan mo o hindi? Hindi ko madila. Kung didilaan ko, wala na akong mukhang maiangat sa buhay. Ngayon mo lang naisip na wala ka ng muka? Nang hinahamak mo ako at ang biyenan ko kanina, bakit hindi mo naisip ito? Asawa, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Mahal, talagang alam kong nagkamali ako. Pinapatawad kita. Tama, alam kong marami akong pagkakamali noon. Nagalit ka ng husto. Lahat yon ay gawa ni Anley. Ginamit niya ako at inakit ako. Kailangan mong paniwalaan ako. Guyon, ano ba ang sinasabi mo? Mali ba ako? Kung hindi mo ako ginulo, kung hindi mo ako inakit gamit ang pagiging anak ng Ains Group, paano ako makikipag-ugnayan sa'yo? Malinaw na gusto mo akong gamitin para umangat. Tapos ibinabato mo pa sa iba ang sisi. Lalaki ka pa ba? Dahil lalaki ako ngayon, kaya nga hiniwalayan kita. Guyon, walang hiya kang basura. Papatayin kita. Umalis ka. Kuyon, ang lakas ng loob mong sakta ng anak ko. Ano ang mali sa pagsuntok ko sa kanya? Isang walang hiya na babae tulad niya, nakakadiri ang pakikitungo niya sa akin sa harap mismo ng asawa ko. Mabuti nga at hindi ko siya pinatay. Guyon, hindi ko inasahang ganoon kang walang utang na loob na basura. Ikaw pa ang may ganang tawagin akong basura. Huwag mong kalimutan, ikaw ang naghubad at umakyat sa kama ko. Gago ka. Umalis ka, matanda. Ako ang manugang ng pinakamayaman sa bansa. Ano ka? Hahampasin mo ako? Bah! Ikaw, Mahal, nakita mo ba? Plano lahat ito ng putang yan na si Anley. Wala akong kinalaman dyan. Wala kang kinalaman. Oo, aminado ako na nagkamali ako noon. Pero tingnan mo ako ngayon. Tapos na ako sa kanila. At ipinapangako ko, hindi na ako makikipag-ugnayan sa kahit na sinong babae sa hinaharap. Mahal, tingnan mo ang relasyon nating mag-asawa. Patawarin mo ako ngayon. Magandang ideya. Mabuting asawa. Alam kong ikaw ang pinakamabuting asawa sa mundo. Mahal kita, asawa. Hindi mo karapatang tawagin akong asawa. Mahal, anong ginagawa mo? Tawagin mo akong asawa. Lee Man-shu, anong ginagawa mo? Anong gagawin? Siyempre, hahampasin kita. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano, nababaliw ka ba? Ikaw ang nababaliw. Basura tulad mo na dapat lang manatili sa putik. Ako ang walang mata at nahulog sa'yo. Binigay ko sa'yo lahat ngayon. Hindi ko inakalang magloloko ka sa akin. Ngayon, humihingi ka pa ng tawad sa akin. Paano ka nagkakalakas ng loob? Paano ka nagkakaroon ng kapal ng muka? Lee Man-shu. Huwag mong tawagin ang pangalan ko gamit ang iyong bibig. Sa tingin ko marumi ito. Ipadala ang utos sa loob ng 2 minuto. Hayaan ang mga An at U sa Nancheng kahit ang buong Great Xia ay mawawala ng tuluyan. Lee Man-shu, hindi ma'am. Kasalanan ko lahat ito. Huwag mong ipagbawal ang Ains Group. Pinalaki ka ni Andakyang na mayabang at mapang-api kumilos nang walang pakundangan kung may sanhi, may bunga. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Halika. Kalad ka rin silang 2 palabas. Miss, alam kong nagkamali ako, miss. hindi miss. Bitawan mo ako, miss. Alam kong mali. Honey, alam kong nagkamali ako. Hindi ko dapat ginawa iyon. Masyado akong nagpadala sa damdamin. Talagang magbabago ako mamaya. Hindi ba gusto mong kumain ng isda? Magluluto ako ng isda para sa iyo araw-araw mula ngayon. Tatanggalin ko ang tinik ng isda para sa iyo araw-araw. Pwede bang bitawan mo ang Goose Group? Ang Goose Group ang lahat sa akin. Oo, manugang ang Goose Group ay dekada naming pagsusumikap. Well, pamilya tayong lahat. Itaas mo ang iyong kamay. Bitawan mo ang aming Goo Group. At sinabi rin ni Ahyun, hindi na niya muling gagawin ang anumang mali sa iyo. Kung hindi ka magsasalita, muntik ko nang makalimutan ka.
Napakaraming taon, ang biyenan ang sumusuporta sa pamilyang ito para sa'yo, pero kumikilos ka ng walang dignidad sa kabila ng iyong edad. Matuto sa iba na bumisita sa mga patutot, ikaw ay isang taong kalahating nakabaon. Bakit ka napakawalang hiya? Lee Man-shu, ikaw nag-umpisa ka talagang mag-sermon sa isang nakatatanda tulad ko. Nakatatanda? Dati iginagalang kita bilang nakatatanda. Dahil kay Guyun. Ngayon wala na siya sa akin. Ano ka? Ikaw. Ang taong ito na nagngangalang buhay, ano ang gagawin mo? Gawin mo ang gusto mo. Wala na akong kinalaman sa kanya. Sige. Sumunod tayo sa napag-usapan dati. Kung hindi siya luluhod at hihimurin ang sapatos mo, bawat buto sa katawan niya, dudurugin ng paisa-isa. Huwag kang maglakas loob. Wala akong hindi kayang gawin, mga tao. Ilabas ninyo sila para sa akin. Tungkol naman sa ibang mga suplado sa kwartong ito, sila ay lubusang ipagbabawal sa anumang negosyo at ang kanilang pamilya at kaibigan ay hindi na kailanman makakakuha ng trabaho. Umalis na tayo. Oo, man. Si Shu na hari ng impyerno at ang iba pa dahil sa atin kaya sila naging target ni Guyun. Kaya, Ma, huwag kang mag-alala. Ang kabutihan ng tatlong Chu ay nasa puso ko ngayon. Lahat ng sinabi ni Guyun kanina, hindi bibilangin. Mula ngayon. Ginagarantiya ko, walang sino man sa buong Great Sha Kingdom ang maglalakas loob humipo sa kanila. Salamat po, ma'am. Ayan na. Ma, si Guyun at Guhay ay nagbayad na ng nararapat na halaga. Ngayon mag-isa ka na. Mas mabuti pa. Tumira ka na lang kasama ni tatay at ako. hindi na kailangan. Naglalakbay na doktor talaga ako. Nabulag ako sa pag-ibig. Nagpakilala lamang ako ng palihim. Ngayon, panahon na para bumalik ako. Ingat ka palagi. Tumawag ka lang kung may kailangan ka. Sige. Kamusta sa inyong lahat? Ako si Lee Man-shu, ang tagapagmana ng Manyang Group. Bukas ng gabi, magkakaroon ng isang salo-salo sa Huaxing Group. Malugod naming tinatanggap ang mga mamamahayag mula sa buong bansa. Hindi ko matanggap ito. Bakit ngayon ako'y bangkarote at wala ng anuman? Nakaupo na lang ako sa sirang kama na ito. At siya, si Lee Man-shu, ang babaeng ito, siya pa rin ang anak na babae. Anak, wala ka bang magagawa? Sino ba ang nagpanganak kay Lee Man-shu na may gintong susi? Sa gintong susi, kaya nitong ipabangkarote ang Goose Group kung sabihin nitong bangkarote ito. Pwede ba niyang ipagbawal ang isang tao ng basta-basta? Kung hindi dahil sa kanya, nasa sentro pa rin ako ng atensyon ngayon. Ginoong Gu, paano ako nahabol na parang aso? Napakahirap ko, hindi ko mabayaran ang aking mga bayarin sa pagpapagamot. Papatayin ko siya. Kailangan kong patayin siya. Sino ang papatayin mo? Sino ka? Matanda ka na. Wala kang karapatang magsalita. Pumunta ka at bantayan mo ang pinto sa pasukan. Huwag kang lumayo. Mag-ingat ka. Tatawag ako ng pulis. Buksan mo ang pinto. Buksan mo ang pinto. Sino kayo? Anong gagawin? Anong problema? Nandito kami para maningil ng utang. Ito ang utang ng kumpanya nyo sa aming Party A. Kabuuan ay 35 milyon. Ngayon, bayaran mo ang utang mo. Pare, pwede bang bigyan mo ako ng konting palugit? Alam mo namang bagsak na ang negosyo ko. Lahat ng pwedeng ipambayad sa utang, kinuha na ng bangko. Wala talaga akong pera para mabayaran kayo ngayon. Walang pera? E di bugbugin ka hanggang sa mabayaran mo. Huwag ninyo akong bugbugin. Tigilan ninyo. May pera ako, may pambayad ako sa inyo. Nasaan ang pera? Nasa kanya. Anak siya ng pinakamayaman sa bansa. Asawa ko siya. May mga litrato ako para patunayan. Sige, swerte mo ngayon. Kung hindi mo nabayaran ang pera ko sa loob ng 3 araw, mag-ingat ka, papatayin kita.
Umalis na tayo. Ang lakas ng loob nilang bugbugin ka ng ganyan? Tumawag na tayo ng pulis ngayon. Hindi pwedeng tumawag ng pulis. Kumusta po kayong lahat? Ako si Lin Manchu, ang tagapagmana ng Manyang Group. Ang handaan para sa aking pagbabalik ay gaganapin bukas ng gabi sa Huaxin Hotel. Malugod naming tinatanggap ang mga periodista mula sa buong bansa. Huaxin Hotel, Limanshu. Hintayin mo ako. Tay, pwede bang hindi na lang ako sumama? Paano naman yun mangyayari? Ang gabing ito ay hindi lang simpleng party para tulungan kitang humanap ng partner. Ito ay mas formal na pagtatagpo sa mga negosyante. Ang araw na ipapahayag mo ang iyong pagkakakilanlan. Sa ganitong paraan, mas magiging handa kang pamunuan ang ating malaking pamilyang negosyo. Dumating na ang pinakamayaman sa bansa at si Miss Lee. Talagang si Miss Lee ang ganda-ganda. Walang duda, si Miss Lee ay isa sa pinakamagagandang babae sa bansa. Ilang mga binatang may kaya ang nakatingin? Maraming salamat talaga na nakapunta sa kabila ng inyong mga abalang gawain para dumalo sa homecoming banquet ng aking anak na si Lee Manchu. Ang handaan ngayong gabi, may dalawa akong ipapahayag. Ang una, na ang aking anak ay opisyal na magpapatuloy sa lahat ng aking negosyo. Ang pangalawa, ito ay ang pagpili mula sa lahat ng mga batang talento na naririto ng angkop na partner para sa aking anak. Okay. Hindi ako sang-ayon dyan. Sino ito? Hindi ko alam. Man, pupunta ako ngayon. Narito ako para magproposa sa'yo. Minsan sinabi mo sa akin, paborito mo ang mga tulip. Dala ko ito kasama ng singsing na brilyante ngayon. Sana bigyan mo ako ng pagkakataong mag-umpisa muli. Isang pagkakataong magsimula muli. Tama, nagkamali talaga ako noon. Sinisumpa ko, basta't patawarin mo ulit ako man. Siguradong pagbubutihan ko ng doble ang pagtrato sa'yo. Siguradong magbabago na ako. Ngayon parang napakatapat pakinggan. Taon na tayong kasal. Hindi mo man lang ako binigyan ng singsing na brilyante. Walang katapusang pangarap na maibigay mo sa akin. At hindi ito natupad kailanman. Hindi ko inasahang mangyayari ito ngayon. Asawa. Hindi ko masyadong naintindihan noon, pero ngayon, naiintindihan ko na. Bagamat hindi gaanong mahalaga ang singsing na brilyanting ito ngayon, pero siguradong ibibigay ko ito sa'yo sa dakong huli. Ang pinakamalaki at pinakamagandang singsing na brilyante sa buong mundo. Pinakamalaki, pinakamaganda. Siyempre mabuti yun. Kailan mo ibibigay? Paano ibibigay? Malapit na. Gaano kabilis ang mamaya? Ako. Hindi mo ba ako sinisikap na lokohin para kunin ko muna ito tapos gamitin ang pera ko para bumili ng singsing na may brilyante at ibigay sa akin? Hindi, talagang hindi. Sige, kung gayon hindi kita pagpapahirapan. Ikaw ang bumili para sa akin ngayon. Isang singsing na may brilyante na nagkakahalaga ng 100,000. Kung mabibili mo ito, agad akong papayag na makipagbalikan sa'yo. 100,000. Man. Maaari mo bang bigyan ako ng oras para huminahon? Bigyan ka pa ng kaunting oras. Sa palagay mo ba ay napakaraming socialite at mayayamang binata sa eksena? Bibigyan ba kita ng pagkakataong huminahon? O sa palagay mo ba ay dapat ipagpaliban ito? Magiging mabait ako sa'yo. Walang saysay ang masyadong maraming salita. Alam kong wala kang pera ngayon. Lalo na ang 100,000 dolyar. Ni $10 ay hindi mo maibubulsa sa buong katawan mo ngayon.
Li Manchu, kailangan mo bang gawin akong napakahiya ngayon? Malika. Ikaw ang nahihiya. Masyado kang makapal ang muka. Kaya nga't naglakas loob kang pumunta rito at magpahiya sa sarili mo. Li Manchu, palagi kitang tiniis, huwag kang magmalabis. Ako ang nagmamalabis. Pakiusap, unawain mo ang tinatayuan mo ngayon ay ang lupain ng aming pamilya, Lee. Pupuksain kita kasing dali lang ng pagpisa sa langgam. Halika. Palayasin siya. Mula ngayon, siya ay hindi pinapayagan na lumitaw sa aming pamilya, Lee. Huwag mo akong hawakan. Huwag kang lumapit. O papatayin ko siya. Huwag kang lumapit. O papatayin ko siya. Guyon, nababaliw ka ba? Oo, baliw nga ako. Gagawin kitang baliw. Kung hindi mo ako binangkarote, hindi ako hahabulin ng mga tao para sa utang saan-saan. Ganito na ba ang kalalagyan? Ikaw ang may gawa nito. Tumahimik ka. Huwag mong gawin yan. May sasabihin ako. Sabihin mo, ano ang gusto mong gawin ko? Pwedeng pakawalan mo si Manman. Agad-agad, ilipat mo sa pangalan ko ang lahat ng utang. Bayaran mo sa loob ng 5 minuto at tanggalin ang lahat ng restraining order sa Goose Group ko. Sige, walang problema. Papadalahan kita ngayon. At hindi lang yan, gusto ko ring lagyan mo ng 1 bilyon ang account ko. Hindi, 2 bilyon. Oh, walang problema. Hindi pwede. Ano? Sabi ko hindi. Malinaw naman na ikaw ang may kasalanan. Dapat parusahan. Hindi kita bibigyan ng kahit piso. Ayaw mo na bang mabuhay? Ikaw ang ayaw mamatay sa ngayon. Malapit nang dumating ang sheriff. Akala mo makakatakas kang walang kapinsalaan? Hindi makakatakas. Isasama kita sa paglilibing sa akin. Hindi. Huwag mong gawin to. Huwag. Sumasang-ayon ako sa lahat ng kondisyong binanggit mo. Kung gayon, magmadali ka at gawin mo. Tatay, huwag mong ibigay sa kanya. Tumahimik ka. Huwag kang padalos-dalos. Pera lang naman ang gusto mo, di ba? Inayos na ni Uncle Ian. Pwede bang pakawalan mo muna si Manman? Akala mo ba tanga ako? Makukuha ko pa ba ang pera kung pakakawalan ko siya? Siyempre. Ako na ang maging hostage mo. Habang nandito ako, makukuha mo pa rin ang pera. Sino ka? Ako si Chin Xiao, ang nag-iisang tagapagmana ng Qing Group. Sa kayamanan at kapangyarihan ng pamilya, hindi naman mas mababa sa pinakamayaman sa bansa. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tingnan mo. Hindi ko inasahang may taong ganito katapang. Hoy, sabi ko, asawa. Handang isakripisyo ng lalaking ito ang buhay niya para sa iyo. May relasyon ka ba sa kanya noon? Huwag mong lahatin ang mga tao sa marumi mong pag-iisip. Kapitbahay ko lang siya. Ang ganda naman. Anong mag-asawa? Hindi naman nagsisimula sa kuya o ate. Talagang humanga ako sa iyo. Hindi ka malinis. Ikaw pa ang may ganang sabihin ako ang may kalaguyo. Ay. Huwag mo siyang saktan. Magkapatid talaga kami ni Manman. Pakawalan mo siya, ako na ang bihagin mo. Hindi. Akala mo ba talaga tanga ako? Si Li Manchu ang magkakaroon, ikaw, malaki kang tao at madaling kontrolin. Tapos ka na sa tawag mo? Kung magdaldal ka pa, maniwala ka o hindi, papatayin ko siya ngayon. Oo, lahat ng utang sa pangalan ni Gu Yuan at ang kill order, tanggalin lahat. Lagyan mo ng karagdagang 2 bilyon sa pangalan niya, agad-agad. Tapos na ang tawag. Ngayon, panahon na bang pakawalan ng anak ko? Nakuha ko na ang pera. Kailangan ko na ring umalis. Bigyan mo agad ako ng sasakyan. Nasa labas na ang sasakyan. Pwede ka nang umalis anumang oras. Bumalik. Huwag kayong gumalaw. Li Manchu, huminto ka para sa akin. Manman, mag-ingat ka. Chin Xiao. Chin Xiao. Ayos ka lang ba? Li Manchu, puntahan mo ang impyerno.
Tumigil ka, maging tapat ka sa akin. Huwag mo akong hawakan. Jin Xiao, ayos ka lang ba? Oo. Jin Xiao. Jin Xiao. Tawagan ang ambulansya. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Tumigil ka para sa akin. Tumigil. Jin Xiao, ayos ka lang ba? Ayos lang, huwag kang mag-alala. Xiao, tinipon ko ang pinakamahuhusay na doktor sa buong mundo. Hindi ito mangyayari sa iyo. Salamat, Tito. Xiao, Jin Xiao. Jin Xiao. Miss, ang pinakamayaman. Hindi maganda. Ano yung nangyari? Tumakas si Guyon. Ano? hayaan mong makatakas ang batang ito, tiyak na babalik din ito mamaya. Agad isara ang buong lungsod, siguraduhin ang Sheriff's Department at lahat bago mag-umaga. Hanapin si Guyon. Opo. Ngayon, para sa pinakabagong ulat si Guyon, Pangulo ng Goose Group, para sa sinasadyang pagpatay, panloloko ng malalaking halaga, ATBP, naglabas na ng warrant ng pag-aresto ang Sheriff's Department paghanap sa buong lungsod. Limanshu, ikaw kasalanan mo ang lahat. Papatayin kita kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. Hoy, anak. Tatay. Ay. Tatay, bakit ka nandito? Narinig ko na ang lahat. Hindi ka ba pumunta kay Limanshu para tumulong ulit? Paano mo nagawa ang mga bagay na ganito? Ayaw akong tulungan ng babae sa Limanshu. Wala rin akong magagawa. Sige, wag na nating pag-usapan yan. Ngayon tayo ay wala ng tahanan. Wala ng pera. Ito na lang ang natitirang ipon ko. Dalhin mo ito at tumakas ka sa Nancheng sa lalong madaling panahon. Baka sakali makaligtas pa. Salamat, tatay. Salamat. Bilisan mo. Hoy, bilis. Bilisan mo, anak. Ginoong Go. Ang bilis mo naman. Saan ka pupunta? Wala akong pupuntahan. Maglalakad-lakad lang. Maglalakad-lakad. Samahan mo kami. Anong gagawin ninyo? Ngayon ay lipunan na may batas. Huwag kayong magpadalos-dalos. Magpadalos-dalos? Aray! Hindi ba yun ang sinabi ko kahapon? Kung hindi mo maibigay ang pera sa akin, babaliin ko ang binti mo. Naibayad ko na yan. Binayaran na ng pinakamayaman ang utang ko. Muntik mo nang mabayaran ng pera, pero na-freeze ang pera sa kalagitnaan, na-withdraw lahat. Hindi ko kasalanan yan. Kung hindi kita sisisihin, sino pa? Tol, bugbugin mo ko hanggang mamatay. Dalhin mo sa pinto ng security team, buti na lang ginawa natin. Sige. Hoy, sandali. Hindi mo babayaran ng utang? Malusog pa ang tatay ko. Tinanggalan mo ng bato. Humanap ka na lang ng bagay na bayar at ibenta mo. Yun, ano ba ang sinasabi mo? Tatay, tumatanda ka na. Wala ka ng mga anak. Ako lang ang anak ng pamilya nating Gu. Tulungan mo akong bayaran ng utang ko. Talagang ibabalik ko ang yaman ng pamilya nating Gu. Gago ka. Hinampas mo na ako. Wala na akong utang sa inyo. Ang tao, pwede ninyong kunin. Ang bato pwedeng ibenta, pero bata nakakita na ako ng mga walang awa. Hindi pa ako nakakita ng kasing walang awa mo. Sariling tatay mo ibinebenta mo. Hahaha. Walang hindi kayang gawin. Nandito na rin naman ang tao. Kayo na ang bahala. Aray ako. Para sa akin. Kahit candy sa mga bata kinukuha.
Anlay. Are, hindi ko inaasahang magkakagulo pala ng ganito. Ano? Yung pinakamayamang anak mong babae ayaw sa'yo? Nakakapal pa ng mukha mong sabihin yan. Kung hindi dahil sa'yo. Ako sana ang pinakamayamang manugang sa buong bansa dahil lahat sa'yo kaya pinatay kita. Kasalanan mo lahat ito, kasalanan mong lahat na nilito mo ako. Saan galing yung pulubi na yan? Mag-aangas ka sa babae ko? Patayin mo siya. Walang kwentang basura. Habang buhay, babae lang ang inaasahan mong pang-ahon. Ikaw pa ang may ganang sabihing ako ang nanakit sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, ako pa rin ang anak ng Inns Group. Paano ako magiging isang pokpok na pwedeng sakyan ng kahit sino? Dapat lang sa'yo yan. Karapat dapat kang maparusahan sa pagiging kabit. Sinong tinatawag mong kabit? Ikaw, kabit ka. Pamilya mo, kabit. 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 Baby, humanap na lang tayo ng ibang mapaglibangan. Huwag mong hayaang sirain ng pulubing to ang mood natin. Tumigil ka! Para sa akin, tumigil ka. Ganun ba? Tuloy lang ang paghahanap. Hindi natin pwedeng pabayaang makalabas siya. Chinchao, ayos ka lang ba? Oh, Kakawi lang ng mga magulang mo matapos kang dalawin. ikaw ba ang nagbabantay sa akin nitong mga nakaraang araw? Sa totoo lang, nasaktan ka dahil sa akin. Ano man ang mangyari, dapat kong alagaan ka hanggang sa gumaling ka. Salamat, Manman. Kung gusto mong magpasalamat, bakit hindi mo na lang ako pangakuan na pakakasalan mo ako? Tatay, huwag kang magsalita ng walang katuturan. Utang ko kay Chinchao ang buhay ko. Paano niya ito mababayaran? Kung ganon, pakasalan mo na lang ang aming si Axiao. Oo, ang tagal na ng panahon. Ikaw lang ang nasa puso ng aming Xiao. Ngayon, pareho na namang nag-iisa kayong dalawa. Bakit hindi nyo na lang tuparin ang hiling naming mga magulang? Sa tingin ko ay maganda iyon. Tatay, huwag kang makisali. Sa tingin ko rin naman ay walang problema. Ano? Manman. Mula nung una kitang makilala noong ako ay 18 taong gulang, mahal na kita. Hindi nagbago sa loob ng napakaraming taon. Pakakasalan mo ba ako? Payag. Sige. Kaya narito ang magandang balita. Si Li Manchu, ang pinakamayamang anak na babae sa bansa bukas, ay ikakasal kay Qin Xiao, ang anak ng Qin Group. Maligayang pagdating, nobya.
Salamat. Student ko, salamat sa libro mo. Pwede ba kitang ilibre ng hapunan? Asawa, ito ang gamot na espesyal kong ginawa para sa'yo. Gagaling ka kaagad pagkatapos mong inumin ito. Inumin mo. Ang asawa mo ay hindi magtatagal sa ganitong kalagayan. Tanging ang dugo mo lang ang makakapagpagaling sa kanya. Kunin mo ang dugo ko. Pero ito ay magtatagal ng taon at buwan. 5 beses sa isang buwan ang pagkuha ng dugo. Hindi kakayanin ng katawan mo ito. Oo, basta maliligtas mo siya kahit mawala pa ang buhay ko, okay lang. Hindi ko talaga inaasahan yon. Ang tagal ng panahon, ibinuhos ko ang lahat ng nararamdaman ko para sa'yo. Niloko mo pala ako. Tingnan mong mabuti. Ito ang kasulatan ng diborsyo. Mula ngayon, Tapusin na natin ito ng tuluyan. Man. Kung may kabilang buhay, hinding-hindi na kita muling pagtataksilan.